Morning, everyone. This is another Sunday morning inspirational program with Rob Oscar Bagaboyboy, the Life Talk with Sir Rob program. I'm happy to be with you again during this quarantine period. And this morning, I'm hoping that you are all fine there. Musta man akong mga higala diha, mga kaigsuunan. Pila na takab simana karon nga nagpadayon ta sa pag-observe sa quarantine, the enhanced community quarantine sa tuang nasod tungod kay usa kini ka peligro nga katalagman o butang nga nitabo karon sa kalibutan kaning coronavirus. And I am appealing to all of you to stay at home. I've been at home for the past 3 weeks. I was quarantined for 14 days because I had my travel to Manila and other places for my consultancy and corporate management work. But thank God, nakita na ko nga wala ko'y gibati, wala ko'y ubo, wala ko'y sipon, wala ko'y hilanat, wala po ko ng lisod ginhawa. God has been sustaining my breath so well every day, and I thank Him for all the goodness, the graciousness that He has poured upon me. So before we go on to our respective worship services through live streaming, I'm sure nakasynchronize ang mga simba karon as alas 10, alas 9. Allow me to share with you some few tips on how to handle difficult people. Usa ni sa mga challenges nga giatubang nato mga friends ang pag-atubang o ang pagdala og mga difficult people kaning mga tawo nga lisod nato dalon, mga tawo sa puton, mga tawo nga dili mo appreciate sa ato ang gibuhat, mga tawo nga kusog kayo musaway sa ato ang gibuhat. Mura bag bisag unsa ang atong gihimo, wala gid nila nakita ang brighter side or ang positive side sa ato ang mga gipangbuhat. So, I would like to share with you some 6 ways or tips on how to handle difficult people. Kay importante kayo karong panahona diha sa trabaho nato nga makahibaluta unsaon nato pagdala og mga tao. For those of you who are Tagalog or are Filipino speaking individuals or living in Luzon, ang pinausapan natin ngayon ay tungkol sa mga tao na mahirap natin dalhin o yung mga difficult people. Paano natin sila dalhin araw-araw kung nakasalamuhan natin siya sa ating trabaho, ano ang mga paraan na ating gagawin upang maging makabuluhan at matiwasay ang ating pakikipag-socialize sa kanila or pakipag-interact sa kanila. Kasi minsan, ang iba sa atin, we resign from our work because we could not handle anymore a very difficult manager, a difficult boss, yung magpakita yung importansya sa iyang mga employees, katong magpakita gyud nga sa taas siyang standard, kay di siya kamaayo, wala gyud makatupong sa iyaha, o tanan mo nga mga efforts, lahat ng mga ginagawa mo ay parang walang silbi sa iyo o sa kanya, hindi niya binibigyan ng halaga or value yon dahil nga ganon siya kataas. Ganon ka yung kumbaga yung kanyang standard is masyadong mataas talaga. Parang bantayog talaga yung kanyang kagalingan. That's how he sees himself or she looks at herself na she's superior or he's superior than other people. So the first way or tip on how to handle difficult people is don't be too hard on them. Choose to be a soft person. Una, because they are difficult people and you are trying to level off with the hardness of their heart, the hardness of their way of socialization, ang tendency, hindi mo makuha yung soft spot niya if you keep that same level of temperament sa kanya. So don't be too hard on them. You have to be soft as a person, you have to be gentle, you have to be polite, or you have to be professional. Sometimes difficult people think of themselves as highly professional, but some of them are not professional because when they get angry,
lumalabas yung mga kabastusan nila, yung panginsulto nila, yung kataraya nila na parang sabihin natin, ah, akala ko ito yung tao na tinitingala ko talaga noon na isang very, very refined person. Pero pag magalit, parang walang mudo, parang hindi professor, parang hindi PhD, parang hindi professional person, parang unprofessional magalit. Yon, may mga ganong mga tao na ang taas ng kanilang natapos sa buhay or yung kanilang angat sa buhay, pero pag nagalit, walang modo, bastos magsalita. Ibig sabihin, parang hindi nila nagagamit yung kanilang mga natutunan sa good manners and right conduct. Di ba? Meron kayong mga boss na ganon, na pag nagagalit talaga sa harap ng mga customers. Pinapagalitan talaga yung lahat ng mga customers para mapahiya yung tao. Pero to me, as a communicator, hindi ang tao na napagalitan ang mismong napahiya. Ang boss na yan kasi bastos siya, hindi siya professional magalit. Kasi kung professional ka magalit, you have to reprimand that person, you have to call the attention of that person to your office at pagsabihan mo siya. Kasi yung ibang mga tao, nagagalit lang ng nagagalit na hindi na ba tinatanong kung ano talaga yung ah, details. Pag na may narinig dyan sa ibang tao na hindi maganda, doon talaga sinasawsawa na agad ng boss or ng manager or ng isang superior officer. I tell you, superior officers, that is not a correct way of dealing with your employees. Kasi naging bastos kayo dyan, naging unprofessional kayo dyan, naging unethical kayo dyan bilang mga superior officers. You are supposed to be a model of professionalism and integrity in dealing with your employees kahit galit na kayo. Yun ang napansin ko nga sa maraming mga consultancy visit ko. Yung ibang mga boss talagang ang yabang pa nilang magalit. Parang sila talaga yung may-ari ng buhay ng tao, di ba? Talagang ako nagigigil ako sa ganong klaseng mga boss na parang walang modo, bastos talaga. So don't be too hard on them kasi yung mga tao yan, kailangan niya ng leksyon sa buhay. Kailangan niyo na matuto sila na magpakumbaba. Kaya kumbaga boss sila gano'n na magagalit na agad o lalabas na yung mga kabastusan ng kanilang mga bibig dahil nga wala silang modo o wala silang control sa kanilang sarili. So, if you are a person who values respect and integrity with the person you are dealing with, you maintain self-control. Self-control in the way you scold them, in the way you talk to that person kahit na galit ka, kahit na ano pa yung mga naramdaman mo na bigat sa yung puso, you have to maintain self-control. Gentle, polite, nandun pa rin yung politeness, yung gentleness pag magalit. Hindi yung akala mo na kung sino ka na dyan na nagagalit sa ibang tao, hindi mo alam na you are just a steward of God's resources. Ang mga tao na dinadala natin sa ating trabaho, whether you are an owner of the company, you have no right to discriminate or judge your workers because you are not the owners of your workers. Remember that, mga may-ari ng kumpanya dyan o sino pa dyan ang mga inisip nila na mayaman sila, don't discriminate your workers because your workers help you build and make your company grow. Yung iba nga dyan, ang yabang-yabang pa magalit, di ba? uh, wala talagang wala talagang sense of professionalism at etiquette pag magalit. So I'm sorry to say that because that is my observation as a consultant na marami talaga diyan na pag nagagalit hindi pa ini-investigate yung both sides. Kasi nga merong sip-sip dito na empleyado, sir, ganito po yung nangyari kay ganito, sir. Alam mo, sir, ito yung ginagawa niya, sir, ito yung ginagawa niya kanon. Ikaw naman, na bilang manager at employer, nakikinig ka lang doon sa isang side without hearing the other side. Before you react and get mad on the situation, you have to investigate both sides. Yun ang tamang trabaho ng isang manager. You are not only a manager of your company, but also you are also a manager of good relationship. You are also a manager of
harmonious environment. You are a manager of peace and unity in your company or organization. Hindi ka lang manager dyan na sinasahuran kang manager na ang laki ng sahod mo, pero hindi mo natutunan kung ano talaga yung tunay na kahulugan ng isang manager. So if you're a manager, you know how to manage your emotions, you know how to manage your words, you know how to manage your people, you know how to manage your resources, and how to manage the organization. So wag mong bigyan ng paraan ang kamalian na siyang magsasama, or let's say that will worsen your personality as a person. You have to know how to maintain harmony, integrity, and professionalism in handling the entire organization. Then the second way or tip on how to handle difficult people is you appreciate their deeds. You know, guys, difficult people lack appreciation from others. Kasi nga ang taas ng kanilang level of standard. Minsan, sa sobrang taas ng kanilang standard, hindi na sila maintindihan at maunawaan ng kanilang mga workers. Because they think that they are so brilliant, they think that they are so smart, na kahit yung pronunciation mo, yung mga nakamali-mali mong grammar dyan, i-correct niya, pero hindi niya mismo makorek yung kamalian ng kanyang sariling buhay. Yun ang trabaho ng mga difficult people eh. Talagang tinitignan yung kamalian mo eh. And they don't easily appreciate you pag you have done something good. Pag nakita nila na meron kang mali, doon, tinitira ka ng tinitira ng taong dyan, ng taong yan. Kasi pinapakita niya na walang makaka-equal sa kanya, walang makakatumbas sa kanyang kagalingan. Kasi nga, ganito siya, I graduate of this, ganito. Marami tayong mga gano'n na klaseng mga tao eh. Egotistic individual na minamagnify nila yung kanilang sarili na ganito sila. And when somebody talks to them and shares ideas na medyo offensive sa kanila or insulting sa kanila, nagagalit sila sa tao. Ang tao yung kanilang pinagalitan. Doon sila nagagalit sa tao. They don't defend or they don't argue with ideas. Instead, they argue with the person himself, which is wrong. So kung meron tayong mga problema sa organization natin, huwag nating tingnan yung tao. Pag yung tao, meron siyang kino-comment sa'yo, for example, you are the manager, you are the superior officer of that company. Pag merong employee sa'yo nagsabi, sir, parang hindi ata tama to, sir, kasi nakita ko, sir, ganito, sir, eh. Pwede ba, sir, na ito yung gawin natin? Don't be offended. Kasi pag na-offend ka, ibig sabihin yan, you are insecure with a person. You should not be insecure. You should be happy having that kind of person in your company kasi makakatulong yan sa inyo, makakatulong yan sa iyo sa pag-build up ng mga maraming ideas na sadyang gagawin natin or idagdag natin sa ating mga plano o strategies for our organization or company. So appreciate their deeds. Difficult people lack appreciation from others. So dahil ang mga tao ito ay difficult natin i-handle, i-appreciate na lang natin sila. Sir, ang ganda ng damit mo, sir, di ba? You try that. Sir, ang galing mo, sir, magsalita, sir. Sir, ang gwapo mo pala, sir, ma'am. Ang ganda mo pala, ma'am, pag ito yung suot mo, ma'am. Ganon. You appreciate them. Kasi yun ang kulang sa kanila. Hindi sila na-appreciate ng ibang tao dahil ang sobrang taas na kanilang standard na minsan ay na-misinterpret natin kung ano talaga yung kanilang pagkatao. Pero when you try to appreciate them, doon natin makikita na sila ay happy din at magbibigay sa atin ng positive reaction. The third tip on how to handle difficult people is you ask for humility and patience from God. Sobrang ang hirap talaga dalhin ng mga difficult people. Kailangan nating hingin sa Panginoon na maging mapakumbaba, yung patience, kailangan natin yung self-control. Kasi yung mga difficult people, usually lang ginagawa sa atin, nanginginsulto, nagkikriticize, sinisiraan tayo, hindi ina-appreciate yung ating mga efforts.
yung mga difficult people, hindi yan marunong magpakita ng kasiyahan sa ating ginagawa. Para bang sa lahat ng mga bagay o sa araw-araw ng buhay nila, parang hindi sila masaya. Para palaging nakasimangot. Kasi nga meron silang mga emotional baggage na dala sa kanilang sarili. Meron silang mga emotional barriers na siguro meron din silang previous experience sa kanilang parents na ganito yung uh, the way their parents handled them, hindi maganda, yung pakikitungo ng tao sa kanila. Meron silang bad experiences noon na patuloy pa rin nilang dinadala-dala ngayon dahil nga hindi na-resolve yun. At hindi yun na-check, hindi yun na-affirm ng tao mismo na kinoconsider nating difficult. So yung mga difficult people, they are not actually difficult ones. Meron lang silang mga previous experiences na hindi pa na-resolve sa kanilang sarili na hanggang ngayon ay nagpapabigat pa ng kanilang puso at damdamin. At dahil dyan, ay sila ay nagkaroon ng hindi magandang connection sa atin dahil nga yung kanilang sarili ay nakokonect pa doon sa isang bangungot ng kahapon. So the nightmares of the past. That's the tendency na makikita natin sa isang difficult person na bakit nakasimangot palagi, bakit hindi siya masaya sa buhay niya, bakit palagi siyang nag-criticize sa atin, bakit palagi siyang nagko-complain, nagrereklamo, bakit ang dami niyang mga complaints sa buhay, ba't ang dami niyang mga tanong, ba't hindi siya masaya sa ginagawa natin, kahit yung mga simple na goodness na pinapakita natin, why could they not appreciate it, di ba? So yun, behind it, may maraming mga karanasan sa buhay nila na hindi maganda, na hindi pa rin nagpapamove on sa kanilang buhay. Then the fourth way or tip on how to handle difficult people is show them that you are a person of dignity. Don't let them abuse you. Rebuke them at a proper time. So ibig sabihin yan, ipakita natin sa kanila na hindi rin tayo pwede nilang bastusin lang o mura-murahin. Kasi darating ang panahon na mapupuno na tayo at hindi natin makokontrol yung sarili natin. Of course, we are human beings. We could not control any abuses that other people would do to us. So kailangan na natin i-rebuke yung taong yan. Pagsabihan natin siya. Pagsabihan natin, ipakita natin sa kanya na hindi na rin kaaya-aya yung kanyang pinapakita na pakikitungo sa atin. So, you have to speak up. You have to reason out. Don't just be silent in a corner. Kasi pag silent ka, pag nagmumukmok ka lang diyan, ang tingin sa tao sa iyo, talagang makokontrol ka, manipulate ka. Talagang maabuso ka niya. Kasi nga hindi mo ipinaglaban yung sarili mo kahit alam mo na nasakta na yung mismong pagkatao mo. So don't let the person abuse you. Rebuke that person at a proper time. Pagsabihan mo siya, sir, sobra na yung ginagawa mo, sir, ha? Hindi ako natatakot sa iyo kung ganoon. Para bang ganoon, sometimes we come out with such kind of word na hindi na ako natatakot sa iyo. Kung gusto mo, barila na lang tayo. Well, I am not advising you to do that, guys. Ang importante lang na pagsabihan natin one time yung tao kasi I know that the Holy Spirit will speak to the heart of the person na sinasabi natin difficult person. The Holy Spirit will speak to that person one day. Pagsabihan niya ng Panginoon, makukonsensya yan dahil sa sinasabi mo. When a situation comes na parang magkaroon siya ng brokenness sa kanyang sarili, guguho yung kanyang buhay, or dadaan siya sa mga failures or depression or nasa downmost part of her life or of his life, ma-remember yun ng tao yung sinasabi mo. Then the fifth tip on how to handle difficult people, if difficult people or person continues to be so, then speak to them once and for all and leave thought-provoking words before leaving.
Huwag mong hayaan na umalis ka at maglaho ka mula sa paningin ng difficult person na yan na hindi mo siya mapagsabihan ng isang thought-provoking words. Ibig sabihin, yung mga words na talagang pupukaw ng kanyang isipan at damdamin. Makapagbabago ng kanyang pagkatao. Kasi, as I've said earlier, the Holy Spirit will speak to our conscience, will speak to our heart. And we could not say no to that because when the Holy Spirit is going to strike our heart, that is the time that we can be transformed according to the likeness of Jesus Christ. Darating ang panahon na mababago ang tao. Halimbawa, kung before you're sumayabang, ang yabang mo talaga, hindi ka nakikinig sa mga ideas ng ibang tao. Tapos lumaki kang mayaman, lumaki kang sikat, lumaki kang binibigyan ka ng lahat ng luho sa buhay ay ibinigay sa iyo ng parents mo. Dumating yung panahon na namatay yung parents mo. Dahil nga wala kang alam sa buhay, naglaho ang lahat ng mga magandang bagay sa iyo. So, doon mo na realize na dapat sana while my parents were still alive, I could have listened to them, I could have done my life well, I could have spent the best time in my life with them. Kasi ngayon, na nandito na ako sa ibaba, wala ng tao na tutulong sa akin upang akbayan ako. So, dapat pagsabihan mo yung taong yan. Kung sino may ang difficult person na yan sa buhay mo, you have to leave thought-provoking words to that person. Para naman, through your words, yun ang gagamiting instrumento ng Panginoon na mabago ang kanyang pananaw sa buhay at magiging mapakumbaba siya. At babalik siya sa kanyang sarili. Makikita niya sa kanyang sarili kung ano yung kanyang kamalian na nagawa sa iyo at sa ibang tao. And lastly, before we end up our conversation with you guys, the sixth step on how to handle difficult person or people is to continue praying for them that God will soften their hearts. Kahit na hindi na natin kasama yung difficult person na yan, nandun na tayo sa ibang lugar, we have to keep on praying for that person. Lord, I pray for my teacher, I pray for my manager, I pray for my boss, I pray for this person na masosoften yung kanyang puso. Kasi nga ang tigas ng kanyang puso, parang manhid ang kanyang puso, parang wala siyang damdamin sa ibang tao. Pag nagagalit talagang wagas nagagalit. Parang walang kinatakutan sa mundo. Parang walang kamatayan magalit. Ganon. You have to continue praying for that person that God will soften their heart. And I know guys, God is going to soften the heart of that person. Kasi bago tayo babalik sa Panginoon, gusto ng Diyos na tayo din ay magkaroon ng pagbabago sa ating buhay. Isang pagbabago na hindi natin makukuha sa pagbayad ng hindi natin mababayaran ng pera, hindi natin mababayaran ng luho, hindi natin mababayaran ng dangal. Isang pagbabago na mismo yung precious blood ni Jesus Christ ang siyang gagawa niyan sa atin. So I hope guys, on this Sunday morning of our third quarantine period, we will be reminded that handling difficult people is such a great challenge. But don't be too hard on them. Choose to be a soft person. Appreciate their deeds. Difficult people lack appreciation from others. So we need to appreciate them so that we can find a soft spot na nasa kanila. Then ask for humility and patience from God. Show them that you are a person of dignity. Don't let them abuse you. Rebuke them at a proper time. If difficult people continue to be so, then speak to them once and for all and leave thought-provoking words before leaving. Continue praying for them that God will soften their hearts.
Sa mga kaibigan natin dyan na OFW na nakaranas ng pang-abuso sa inyong mga amo, sa mga kaibigan dyan na merong mga managers or mga boss or mga amo nila na ganun ang paugali. Sa inyo dyan na mismo ngayon ay nakaharap sa ganong sitwasyon na kasama niyo ang mga difficult people sa buhay ninyo, don't be too hard on them. Gawin nyo lang ang magandang pakikitungo sa kanila. Huwag nyong tularan ang kanilang ginagawa kasi kabastusan yung ginagawa ng iba at hindi yon sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Ipakita mo sa kanila na ikaw ay mas educated pa sa kanila, mas refined pa sa kanila, mas katangi-tangi pang tawagin ka pang manager kaysa manager mo na wagas magalit, nanginginsulto, pinaparinggan ka sa panahon ng meeting. Hindi yan tama na ganun eh. Ako, I experienced that before. Na meron akong manager na pag nagagalit, hindi ka pinapagalitan in the office. Kayong dalawa lang. Kasi yun talaga ang ethical way pag ikaw ay isang, for example, ikaw yung principal, teacher, ikaw yung manager, tapos ikaw yung worker, hindi mo dapat pagalitan yung tao sa harap ng maraming tao. Kasi pag ginagawa mo yan, binibigyan mo ng idea ang isang tao na maghiganti sa'yo kasi nga you are humiliating the person himself. Pinapagalitan mo siya sa harap ng tao na kung saan nakapagbababa ng kanyang dignity. Ang tamang gawin mo dyan, you call the attention of the person, papuntahin mo sa office, mag-usap kayong dalawa. Doon mo pagsabihan yung tao. Kasi nga, hindi ako believe sa mga taong ganun ang style magalit eh. Na sa harap talaga ng maraming tao, pinapakita nila para daw mahiya yung taong yan. Alam mo, time will come when you are older, when you get older and the person is getting something better in his life, maghihigati yan sa iyo. At hindi mo alam na baka yung taong pinapagalitan mo, yun ang tao na tutulong sa iyo one day. So kung magalit kasi sa isang tao, talk to that person in a very proper way. You remind the person, pagsabihan mo yung tao bakit ka nagalit sa kanya dahil hindi tama yung ginagawa mo. Pero pag nagalit kasi isang tao na hindi niya alam kung bakit mo pinapagalitan siya, that will leave confusion, anxiety, and sense of revenge sa kanyang puso at damdamin. At hindi yan magresulta sa isang matiwasay at magandang working relationship na kasama kayo araw-araw. So I hope guys, God will continue to bless your heart, to soften your heart, and to remind you on how to handle difficult people in a very polite, Christian, professional, ethical, and human way. Thank you very much, guys, and have a blessed Sunday morning, everyone.